sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Ayan. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Good evening po mga kapatid. Welcome to the Wednesday Bible Study. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri kay Lord. Muli, binigyan kami ng pagkakataong maging greeters po. Kaya, pero bago po ang lahat, Happy Valentine's po muna. Hanggang Pebrero po, sa bagay, araw-araw naman po ay araw ng mga puso. Dahil ang Better puso late than natin never. ay binago na ng puso ni Kristo. Amen. So, yung mga kasama ko po, siyempre, kami po nila Mami Paz at saka si Lola Ched. Ayan, sige. Hello po. Good morning. Good evening po. Welcome po kayong lahat. Salamat sa Diyos at nandito po kami ulit na kami ay babati sa inyo. Welcome po, Mr. Chet. Hallelujah. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa atin lahat. Welcome po kayo sa Bible Study. North, South, East, West. Kaya... West, Kuya West. Sige. Thank you, Lord. Okay lang. Praise West. God, ano. Ayaw pa po kasing umandar yung aking kaya wala pang Compi Live. Meron na bang naka-login dyan? Ay, praise God. So, lahat po, mga kapatid, maaga po tayo sa Bible Study. Handa na po natin ang ating mga sarili na makinig ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Kasi kaya study po, pinag-aaralan natin maigi ang love letter ng ating Panginoon. At kami nga po ay naatasang mag-share
kung ano daw po ang sekreto at we are growing old gracefully. Alam niyo, habang nagpipray kanina si Mami Paz, na-realize po namin that it is God's love who make our lives growing old gracefully. Kasi yung love niya, yun lang ang everlasting. Yung love niya, yun lang ang forever. Yung love niya, yun lang ang eternal. Yung mga love dito sa mundo, mga momentary lang. Pag 36 ka na, adios patria adorada na. Pagka may peleges na ang mukha, adios na rin. Pero si Lord, sabi nga, even to your old age, I will take care of you. Amen. Kaya, di ba, Lola Ched, yun po ang word ninyo? Amen. Anong gusto nyo? Bumati muna o i-share Babati yung... muna tayo. O, sige po, kayo Kasi po. mamaya na natin in between. Okay po, sige po. O yan, umpisa na po ninyo. Ako'y babate. Unang-una, gusto kong batiin Sister Elaine Nocum kasi nag-text ako sa kanya dahil nga nagkasakit yung Sister Flor. At ang balita naman, okay na daw, gumagaling na Sister Flor. Kaya Flor, sa prayer group yun sila, Sister Elaine, kapatid ni Brother Enol. tsaka ni Almer, di ba? Thank you, Lord, at maayos ang kalagayan ni Sister Flor. At greetings din sa pamilya ni Sister Elaine, Sister Baby, ang kanyang anak. Purihin ang Diyos, alam ko na kayo ay mga magpamilya na masigasig na lumapit sa ating Panginoon dahil wala talaga tayong mapupuntahan. Lalo na sa mga panahong ito, si Lord lang ang ating takbuhan. Thank you, Lord. Sunod ka. Amen. Ang pagbati na ito ay isang marubdob. Kasi sa panahon ngayon, kailangan maging glamorosa tayo. Huwag tayo malungkot. Kasi pag malungkutin ka, di ba? Tumatanda ang tingin sa iyo, maski bata pa. Kaya binabati ko, Sister Goreng, huwag kang malungkot. Sister Karen, yung kanyang manugang. Sister Bernice, magaling ng mata mo, nakabasa ka ng Bible. Sister Tuding, ang mga apo mo at mga anak mo, ang dami-dami. Sister Ating, Sister Alma, Sister Christy, si Sister Eileen, Sister Sarah, Sister Jovelyn, Jerlyn, at saka si Ginilyn, puro yan Jilin. At saka, Brother Palomo, ang isda, ihanda mo, pupunta kami. Mga taga-Laiya po yun, mga kapatid. Laiya, San Juan, Batangas. Sister Merced, ang tanim mo, atakihin ko dyan. Sister Loida, ang dami mong mga prutas dyan, ihanda mo. Pupunta kami ni Brother Andy. Sister Mercy, ang kawayan, ihanda mo. Sister Beth, Sister Melba, Sister Alejandra. Kamusta ang nanay Alejandra? Si nanay Lima, Sister Ludilin, Bibian Abanilla. Yan ang mga taga-Laiya. Pag hindi kayo nasambit dito, huwag sumama ang loob. Hindi ko na naalala. Thank you, Lord. Marami pong mga early laggers. Si Sister Rose Iwata, may nakalagay po dito, and 16 others. Kaya magandang gabi po. Thank you for watching, no? Standby po. Opo, nasa, ano nga yun? Bushi-mushi. Yun lang alam pala, no? Kaya, nakakatawa po, marami na po sila na, may mga pumapalak. Ay, no, namatay. Pumapalakpak pa sila. Oo, yung mga kapatira. Sister Daisy, kamusta ka na? Praise the Lord. Pag-pray natin, matuloy tayo ng outreach dyan sa inyong bayan. Anong kaibigan siya ni Sister Rose.
Ito kasing Amen. ayaw mag-lag. Sister Paz. Yung mga taga-is na kapatiran, no? Yung pamilya ng Radam, pamilya ng ni Sister Sahol, no? Ni Nanay Nene. Alam mo, nakakatuwa, no? Yung kaming mga nene at saka baby, kahit lola na kami, baby pa rin at nene. Si Lola Baby, yung nanay nila Ermer, tuwan-tuwa ako doon kasi mami baby. Pero may edad na, di ba? Orgulyosa pa. Yes. Di ba? Praise the Lord. Alam niya ni Mami Paz, ano yung orgulyosa. Thank you, Lord. So, Mami Paz, meron ka pang babating iba yung mga mga imported. Wala akong matandaan. Ay, sa ako, may batiin imported. ako. Ha? Sister Lynn Lucky, nandun sa Canada. Si Brother Bunding kasama niya. Nag-grocery daw sila. Wow! Sa Canada. Yan. Maski may yelo. Ako muna. Okay po. Kasi gusto kong batiin ang mga taga-Kalo. Alam niyo, mahal na mahal ko mga taga-Kalo. Yung mga worker natin doon, kasama ko yun. Nung first kong prayer meeting, assignment ko ni Mami Ligaya, ay doon ako tumira sa Batulaw. Kaya kasama ang Kalo na subo na aking papastulan. Kaya purihin ng Diyos si Sister Clement, mahal na mahal ko yan, Sister Clement Toledo at ang kanyang buong pamilya. Si Ate, ang iba niyang mga anak, si Sister Josie Gelido, ang pamilya niya. Kumusta na kayo dyan? Ang tagal-tagal na natin di nagkita, pero nandun pa rin ang pagmamahalan natin dahil pare-pareho tayong naglilingkod sa Panginoon. Ganon din si Sister Chit Riosa, ang kanyang angkan. Purihin ng Diyos, ang dami pa doon na hindi ko na maalaala kasi ang maalaala ko lang yung mga lugar na pinuntahan ko. May Balagbag, may kung saan-saan napuntahan ko. Talaga pong napakaganda na naglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi po tayo nababagot. Yan ang pinakamagandang nangyayari sa buhay ko. Kasi Amen. sa buhay ko nung wala sa Panginoon, lagi akong nababagot. Lagi akong naiinis yung tinatawag na grumpy old woman. Ako yun. What caused the change, Mami Paz? Yan, share nyo nga po sa The amin. only change when I came to know the Lord, siya lang pala ang hinihintay kong magmahal sa akin ng todo-todo. Hindi yung mga naging boyfriend kong Wow! Boyfriend talaga, Mami Oo, Paz, mga ha? boyfriend, hindi dahil naghahanap ako ng pagmamahal. Pero walang isa man nakapasa. Nakapagbigay. Kahit yung asawa ko, iniwanan ko. Kasi napakalungkot ng buhay ko nung araw, mga kapatid. I'm so blessed that I came to know the Lord. Amen. At dahil doon, kahit Amerika, na sabi nga nila, bakit ka umalis sa Amerika? Ba't hindi ka na lang nag-asawa doon? Hinahanap ko si Lord. Wala kaming prayer meeting doon. Hindi ako nakakarating ng comfy doon dahil hindi ako nagda-drive. Unang-una, paano ako mag-drive? Yung sweldo ko kulang pang pambayad sa kotse. Kaya umuwi na ako dito para ako'y makapag-prayer meeting. Praise God. Ayan. Batiin naman natin itong mga lager. Sister Flor Cunanan, pumapalakpak pa siya. Maring Tere Urubia at ang iyong pamilya. Praise the Lord. Si Brother Darwin, siyempre kasama na si Brother Mau. Uy, Sister Joy, where you? Naka-ano ka pa, meron ka pang puso. Tapos Sister Mito Shell Monte Alegre, magtibay, may heart pa siya. Good evening po. Salamat po sa pagsama ninyo sa atin. Si Sister Minchi. Sister Menchi. Good evening, Lord, sabi niya. Good evening, Comfy family. Praise the Lord. Ayan. Marami na pong mga nag-log on. At of course, Sister Remy. Pastor Oying, happy birthday nga pala. birthday. No? Praise the Lord. Thank you, Lord. Mamimiss natin yung ano ni Pastor Oying. Yung kanyang handa. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Praise Okay, God. Thank you, marami Lord. pa tayong babatiin. Oo, sige po. Lalo na yung taga-Katandala. Alam ko na nanonood sila. Sister Ami, Sister Nor,
Sister Lumen, Brother Jonathan, Sister Charity pala dito sa Pasay, ano? Asawa Brother niya, Jess, magpagaling ka na. Wanted ka dito sa Comfy. Dito ka na tumira. Si Brother Ernie nandito sa amin. Oo, Brother Jess, huwag ka mag-alala, may nurse dito. Yes. Mamili ka lang ng 24 hours a day, 7 days a week, 30 days a month. Yun po ang fee. PF. At saka may tagaluto ka dito. Oo, meron Amen. pang chef. Sister Norma, si Sister Maricel, si Sister Lude, at saka Sister Belen. Alam kong anak ni Sister Lude, na nurse, Sister Grace, ay nasa Maynila rin. Kaya, welcome. I hope na patuloy kayo na nanonood at tinatangkilik ang gawain ng Panginoon. Meron pa? Okay, Sister Pauling, good evening din po. Oy, Kuya Ariel, good evening. Yan, tapos sila, yung mga taga Bulacan po, si Sister Cecil, sila Brother Benny, si Nanay Huling Ganda, Nanay Huling Tapang, no, Sister Nanay Emilia, yan, yung pamilyang Dalangin, no, praise the Lord. Ano pang? Pamilya ni Sister Eileen, si Mulata, at lahat po ng mga taga Bulacan, no. Kasama po kayo, yung mga prayer request po ninyo ay lagi po nating pinagdarasal. Yan. Hope po magkita po tayo uli dito. Ayan. Sige, share na po natin yung mga secrets para hindi mabugnot, para tayo ay umidad ng konti lang ang pilegyo sa mukha. Kasi ang nagkukos talaga ng wrinkles, alam niyo mga kapatid, stress. Gusto mong ma-stress, ay sige, gusto mong magkaroon ng wrinkles. Kaya kahit 60 plus na tayo, walang wrinkles kasi ang buhay natin, pag itinalaga na sa Diyos, siya yung joy natin. The very presence of God in our lives makes us joyful. Yung, kaya ako nga, tantua, pumunta ako sa anak ko. Medyo, malapit ako ma-stress kasi sabi niya, Mama, ganito, naririnig niya, kausap ko yung mga Judith. Pagkatapos, sabi niya, galit na ako, Ma. Umakyat siya. Tapos mamaya pagbaba, Mama, may laman na yung Gcash mo. O, di ba? Praise God. Kaya, inaya ako na lang. Sermonan niya ako. Sabi niya, Mama, may laman na yung Gcash mo. Mahal yung Grab. Tapos sabi niya, Mama, eto, dagdagan mo na lang ng barya. O, di ba? Praise the Lord. Saan ka pa nun? Di ba? Grabe si Lord magmahal, mga kapatid. Kaya, si Lord ang secret. Mauna na lang ako mag-share. Kasi talagang, sabi ni Lord, sabi ng word sa Deuteronomy 34 verse 7, I'm sure many knows about it. When Moses was old, his eyesight was perfect, and he is strong as ever. And he is 120. Alam nyo, hiningi ko kay Lord na yung promise niya kay Moses ay, pwede bang mapunta rin sa akin? At talaga po napakabuti ni Lord sa September po ay, I will be 66. Pero natutuwa po ko, yung mga maliliit po, ito lang kasi itong nakakabasa po ako yung mga maliliit na letra, salamat sa Diyos. At yung strength, pag tinitingnan ko nga, 66 na pala ako. Kasi hindi ko po nararamdaman. At pag tinatanong, anong maintenance mo? Sabi ko wala, vitamins. Vitamin A, B, C, and E. Yun po ang aking vitamins. Kaya thank you Lord. At yun naman, laging sinasabi ng anak ko, wag na magmaalat. O kahapon, nag-sunny side up, walang salt. At alam niyo mga kapatid, bakit ko pinanghawakan niya yung Deuteronomy 34 verse 7? Kasi sasabi sa Psalm 12 verse 6, the promises of the Lord could be trusted. They are as genuine as silver refined 7 times in the furnace. O kaya di ba tayo, na-refine na tayo. Kaya from glory to glory, God is changing us. We are not saying we are perfect already, but we thank God. We thank God for His molding hands, no? Na araw-araw, kinokorek tayo, kinakausap tayo, at sinasabi niya mga bagay na dapat hindi natin ginagawa. So that's what keeps us kicking and joyful. At hindi ako nababagot sa kwarto. Marami pong pwedeng gawin. I started reading again the Bible, no, from Genesis. Tapos sinusulatan ko. Thank you Lord nga, may nagbigay nga ng bagong Bible. So yun no, ang pinagkakaabalahan ko ngayon.
getting to know the God that we worship. At yung nalalaman po natin, habang kinikilala natin siya mga kapatid, lalo nating nalalamang hindi pala natin alam lahat pa. Lalong wala pala tayong alam. Kasi ay ganun pala yun, Lord. Ganun pala yun, lagi nating nadidiscover. The sovereignty and the power of the omnipotent, omniscient, and omnipresent God. So yun po, that's what keeps me kicking. Na ang exercise ko po, ngayon I try to brisk walk. Magbi-brisk walk na po ako. 30 minutes po walking dito around lang the center. So thank you Lord po talaga. I feel good. Thank you Lord for that because God is good. Praise God. Oh, sino mauna? Sister Ched? Sister? Ako muna. Okay. Excited ako na i-share na kasi nag-isip ako nung sinabi sa amin ng assignment na ito na how to get grow old gracefully. Alam nyo, ang unang pumasok sa isip ko ay yung sa Genesis 1, verse 26. Sabi ni Lord, let us make man in our likeness and our image. So, yun ang original na plano ng Diyos, na lahat tayo ay maging kawangis niya sa kanyang kaanyuan, sa kanyang kagandahan, sa lahat ng kanyang pag-uugali, at kailangan i-pursue natin to. Talagang maging malalim tayo sa Panginoon, sa kanyang, magbabago lang tayo sa ating pagiging masuwayin dati, kung tayo ay laging malapit sa ating Panginoon, lumalapit sa Kanya, at magpapaturo sa Kanya, magbasa ng Kanyang mga salita. Tunay mga kapatid, kung isipin natin, meron nga nagsabi na ang mag-asawa daw, pag matagal silang nagsasama na, ay tumatagal, nagiging magkamuka. Ay tayo din, pag malapit tayo kay Lord, laging siya ang kausap natin, ay magiging kamukha niya rin tayo. Na puno ng liwanag, walang halong kalikuan ang ating buhay, laging sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kaya palaging pinapaalala sa akin ng Panginoon. May time kasi na you feel neglected. Dahil pag matanda na tayo, parang napapabayaan na ako, parang kawawa naman ako. Ganon, nararamdaman ko yun kung minsan. You feel useless. Wala ka nang magawa. Dahil palagi na lang sabihin sa'yo, huwag mo nang gawin yan, mami. Baka mabagsak pa yan. Mga ganun ba? Siyempre, nangangatog na yung mga kamay mo. So sabi ko, hindi na yata akong, wala na yata akong silbi. Pero alam niyo, pinapaalala sa akin ni Lord, yung Romans 12, verse 12. Ang sabi doon, let your hope keep you joyful. Be patient in your troubles and pray at all times. Yun po ang ginagawa ko pagka nalulungkot ako. Lapit agad kay Lord. Lord, ano ba to? Ba't ganito, ganyan? Agad-agad, bumabalik yung joy sa puso ko. Bumabalik ang sigla ng buhay ko. Kaya kung isipin nyo, halos nakakulong tayo sa ating mga bahay, pero hindi yun hadlang para tayo ay lalong maging malapit sa Diyos at maranasan natin ang pagmamahal na ito ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Alam mo, Mami Pas, meron tuloy ako naalalang kanta. Yung sa last part ng Psalm 17, yung, when I awake in thy likeness, I want to be just like you, Lord. And as for me, I will behold thy face. Yan, praise the Lord. Oh, kayo naman po. Hallelujah. Ako naman, naalala ko yung Isaiah 46:4. Sabi ng Panginoon, I am your God, and I will care for you until you old, and your hair is gray. I made you and will care for you. Yeah. I will give you help and rescue you. Saan pa tayo pupunta, mga kapatid? Ang pangako ng Panginoon, iingatan niya tayo hanggang pumuti ang ating buhok. Yes, mabungi man ang ating ipin. Lahat ng yan pinapangako ng Panginoon. Maging faithful lang tayo sa ating ginagawa.
Alam niyo mga kapatid, wala tayong magagawa kung ano man ang nangyayari sa kapaligiran. Hindi natin kontrolado. Kontrolado yan ng Panginoon. Yes, He amen. allows everything to be happen. Kaya, huwag tayong malungkot. Ako, pag maalala ko si Manong, masaya ako kasi lagi kami nagbibiruan. Naalaala ko lang yung masasaya naming panahon. Hindi ako nalulungkot na nag-iisa. Pareho kami ni Tani sa kwarto. Wala akong kalungkutan. At pag naburingan ako, punta ako sa garden. Marami akong intindihin diyan. Anong ikalulungkot mo? Yan ang exercise ko. Papawisin ako. Ano pa ang magagawa natin? Kaya sabi ng Panginoon sa Psalms 34, sabi niya doon, would you like to enjoy life? Do you want long life and happiness? Then keep from speaking evil and from telling lie. Kaya minsan naging grumpy tayo, nakasimangot kasi lagi lang tayo nagsasalita ng hindi maganda. Kaya wala tayong maano diyan, wala tayong makikita. And sabi niya, turn away from evil and do good. Strive for peace with all your heart. Praise And the Lord watches over the righteous and listen to their cries. Saan pa tayo maghingi ng hinaing? Sa Panginoon na natin siya makausap. Kasi pag sa kapitbahay mo, itichismis ka pa. Pag may problema ka. Kasi hindi na ako masyadong malungkutin kasi sabi doon sa 46:3b, sabi niya, I have cared for you from the time you were born. Sa 199, Psalm 139. 139, di ba? Sinapupunan pa lang tayo ng Panginoon ng ating magulang. Nakikita na tayo habang lumalaki tayo. Kilala tayo ng Panginoon. Ay, hindi tayo matutuwa niyan na He cares for us. Kaya kailangan maging masayahin ng tayo, mga kapatid. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, the secret of, sabi nga ni Charles Stanley, yung joyful happiness. Kasi yung happiness fleeting. Pero yung joy is from the Lord. Kasi hindi lang nga lagi kong sinasabi, He is not only the source of joy, but the very person of Jesus in our lives is our joy. Hindi kayang ipaliwanag po yung kaligayahan na yan. Yung, kami nga naglalaro lang kami ng may konti lang yung tawa ba na from the inner being. Kaya totoo po, the Spirit nag-spring up talaga yan ng well sa ating being because He is joy Himself. So mga kapatid, dako naman tayo ngayon sa today is your birthday. I-celebrate po natin ang araw na ito, special po yan. Kasi yan yung araw na hiningahan ng Diyos ang ating mga nostril ng buhay. Si Brother Juanito Tenorio, si Sister Tess Borja, tapos isa na lang. Tatlo lang sila eh. Pastor Oying. Thank you Lord, praise God. Paramdam po kayo. Thank you Lord. Sila lang ba? Si Brother Juanito Tenorio, Sister Tess, saka si Pastor Oying. So, kantahan po natin sila. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Magba-Bible study na po tayo. Ang ating pong guro ngayon ay si Sister Remy Cabral, no? Uy, ka-September din natin, no? Ah, tama. Praise the Lord. Kaya, makinig po tayo, pero bago ang lahat, mag-opening prayer tayo. Hilingin natin kay Mami Paz. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito na pinagkatiwala mo po sa amin ang pag-greet sa aming mga kapatiran na tunay na namimiss na po namin, pero alam namin na sila nasa mabuting kalagayan dahil alagang-alaga niyo po ang lahat na nagmamahal sa inyo. Yes. Lahat ng naglilingkod sa inyo, Panginoon, nandun ang inyong tingin, Panginoon, nandun ang inyong pagtingin, ang pangangalaga. Salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, hinilingin po namin na manguna din kayo sa aming Bible study, Yes, na ang Lord. lahat ng aming maririnig ay tumimo sa aming mga puso at patuloy na lumago sa aming buhay at upang kami ay makasunod palagi sa inyo, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Welcome po natin yung mga kapatid natin maglilid sa atin, si Brother Ernie, Brother Bong, Brother Andy, and yung mga kabataan sa youth ministry. Praise the Lord. Sige po, tayo na po tayo mga kapatid. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Good evening! Good evening! Ayan, excited na ba kayo sa ating pagsasama at pagtitipon muli? Isang banal na pagtitipon sa harapan ng Diyos upang siya'y papurihan, pasalamatan at muli tayong makarinig sa Kanya sa gabing ito. Brother Bong. Muli from North, East, West, South hanggang sa mga taga-ibang bansa. Magandang gabi sa lahat ng ating Comfy family, ang Manggahan, ang Brookside, ang aking mga mahal sa buhay. Diyan lang kayo at makikinig tayo ng Word of God. Minister Andy. Amen. Purihin ang Diyos. Lahat po ibinabati namin kayo mga kapatid sa lahat pong nanonood at nakikinig sa buong mundo, buong Pilipinas at dito po sa Comfy Family. And in advance po, happy anniversary din sa Katandala Prayer Group. Tomorrow po ay ating virtual celebration, Katandala Prayer Group. Praise the Lord. Hallelujah. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako sapagkat iyong ililigtas. O Yahweh, aking Diyos, ika'y aking aawitan dahil sa masaganang kabutihan mo sa akin. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, palakpakan muna po natin ang ating Panginoon. Ayan, handa natin ang ating sarili upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Diretso po tayo. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. One more time. Lahat tayo. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ay sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. One more time. Umasa, everybody. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.
Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ay sa atin nagbibigay lakas sa daraanan ko. Siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ay sa atin nagbibigay lakas sa daraanan ko. Siyang nag-iingat araw-araw. Araw-araw magpupuri ako sa iyo. Araw-araw sasambitin ang labi ko. O kay buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. One more time, araw-araw. Araw-araw magpupuri ako sa iyo. Araw-araw sasambitin ang labi ko. O kay buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw ang dakila. Ikaw ang dakila, Diyos na tagapagligtas. Wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos magpakailanman. Bawat saglit, bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw ang dakila, Diyos na tagapagligtas. Wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos magpakailanman. Araw-araw, araw-araw magpupuri ako sa iyo. Araw-araw sasambitin ang labi ko. O kay buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ano ang pagsubok, kailanman ng Diyos natin hindi nagbabago. Sa pagsambit ng pangalang Jesus, lagi siyang naririyan, hindi lamang upang tumulong, kundi magbigay aliw, magbigay ng karunungan at lakas ng loob sa bawat isa. So ano pa man ang dinadanas natin ngayon, nariyan ang Panginoon, handa anytime na magbigay ng tulong sa bawat isa sa atin. Anumang pagsubok, anumang suliranin, iyak ko mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot kapag kasama kita lang sa piling ko. One more time. Anumang pagsubok,
anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 salinahi. Bawat labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Oh, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sa lahoy pinatawad, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin.
pinatawad, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Glorify your holy name. We glorify you, Lord Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you for everything, Lord. Thank you for everything. The great Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Lord. Magandang gabi muli mga Comfy Family, mga kapatid kay Kristo Jesus. Habang nabubuhay, ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoong Jesus. Again, magandang gabi sa news at mga kapatiran sa ibang dako ng daigdig. I know that the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit is in you, mga kapatid. Ay, Pastor Oying, happy birthday, Pastor. Amen. Yung ating pagpapatuloy ng paksa sa pag-ibig. At sa gabing ito, meron tayong fellow elder na magdi-discuss nitong uri ng pag-ibig na to. The what, the why, the how nitong pag-ibig na to. Itong pag-ibig na tatalakayin natin ngayong gabi ay it is the portrait of God's character. It is the portrait of God's character. At itong pag-ibig na to ay it is the love that seeking the best interest of fellow believers and counting them as more significant than oneself. So ito yung uri ng pag-ibig na ating pag-uusapan sa gabing ito. Maganda na kayo ng mga ballpen, papel at we will talagang hihimay-mayin natin ng pagpapalang ito, itong uri ng pag-ibig na to. At itong pag-ibig na to ay, kung meron John 3:16, meron ding John 3:16. At itong pag-ibig na to, ito yung pag-ibig na namalas doon sa early church. At supposed to be today, this must be the eminent trait for all Christian. Because the God whom we are serving is the author of love. Pag sinabi nating eminent trait, kumbaga distinguished, renowned, ano pa ba ang ibig sabihin ng eminent trait? Nakikita pa ba ito sa atin ngayon, sa panahon natin? Kung nung early church, mahayag kagad kasi itong pag-ibig na to ay kitang-kita nung kapanahunan nila kasi kakaiba itong uri ng pag-ibig na to. Ano ba ito?
itong pag-ibig na ating pag-uusapan ngayong gabi, ito'y unselfish, compassion kind of pag-ibig. At itong pag-ibig na to, this love will strengthen the body of believers. Ano pa ba mga matututuhan natin dito sa love na to? This kind of love will makikilala mo na you belong to God. Kaya ano kaya itong pag-ibig na to, mga kapatid? So, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Again, lahat ng papuri parangal kay Lord at tayo'y binibigyan ng mga pagtuturo na galing kay Lord na hango sa written word of God na nagkaroon ng illumination and inspiration sa ating mga buhay. So, eto, anong klaseng pag-ibig ito, mga kapatid? Nako, kailangan eminent trait of all Christians today. Tawagin na natin si Sister Remy. Purihin ang Panginoon, glory to God. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakila, Diyos mapagmahal, ikaw na lumikha ng langit at lupa. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang panahon na lagi niyong ibinibigay upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Tunay na biyaya, Panginoon, na kami ay makarinig ng inyong mga pagtuturo. Kaya tiling namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya pong magtuturo at magpapaliwanag sa aming lahat. Buksan po ninyong aming puso't isipan, Panginoon, upang aming maunawaan at higit sa lahat maipamuhay at maibahagi sa iba ang inyong mga banal na salita. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga answered prayers at salamat, Panginoon, sa lagi mong presensya sa aming buhay. Tunay kang dakila, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa filial love at tatalakayin natin yan dito sa Romans 12 verse 10. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, ano po ba ang meaning ng filial love? So, merong 4 types of love. Yung eros, erotic or passionate love. Ito ay para sa mga lovers. Yung philia, this is love of friends called brotherly love. And the storge, love of parents for children, and of course, the agape, ang banal na pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Dito sa Romans 12 verse 10, sa King James Version, ganito ang nasa saad. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Yung phrases na be kindly affectioned and brotherly love, ito po ay mahalaga. These are 2 important keys upang ating pong maunawaan kung ano ang level ng pag-ibig na nais ng Diyos para sa ating mga magkapatiran as Christian brothers and sisters. Yung Greek word na philostorgos, that's a Greek word, ito po ay sa English, be kindly affectioned. Sa Tagalog naman, magmahalan kayo. Itong Greek word na philostorgos is a combination of 2 words, phileo and stergo. Ito yan, phileo and stergo. The word phileo is the Greek word for friendship. And the word stergo is the Greek word that depicts a love between friends that is authentic, sincere, tender, and warm, but there's no romantic love. So ito po ay pagmamahalan bilang magkaibigan na tunay, taos sa puso, may lambing at may alab o mainit. So magandang relasyon yan sa mga magkakaibigan. Kaya yung the words phileo and stergo, they are combined to form the word philostorgos, meaning there are 2 or more friends who love each other just as deeply as if they were members of the family. Totoo naman yan, di ba? Merong mga magkakaibigan na nagiging kabilang na ng pamilya sapagkat ganon ang kanilang relasyon sa bawat isa. So 1 Peter 1:22, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong
pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid, kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan. Again, dito sa Romans 12 verse 10, pag-aralan naman natin yung brotherly love. Ang Greek word na Philadelphia is the Greek word for brotherly love. Sa Tagalog, magmahalan bilang magkakapatid. Itong word na Philadelphia, again, is a combination of two words, phileo and adelphos. Phileo and adelphos. The word phileo is the Greek word for to love like a friend. The word adelphos is the Greek word for brother. Kaya itong words na phileo and adelphos are combined to form the word Philadelphia, which means to love deeply like a brother. Magmahalan kayo bilang magkaibigan tulad ng pagmamahalan ng magkapatid. Again, dito sa Romans 12 verse 10, yung phrase na in honor, yun naman ang ating talakayin. Ang Greek word dito is timao, meaning in honor. Sa Tagalog, may pagpapahalaga sa iba, mayroong respeto. Basahin ko ang Romans 12 verse 10 sa Tagalog. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yung word na in honor sa Greek ay nangangahulugan nito na expressed very highly or very valuable or very precious ang iyong kaibigan. Meron kang mataas na pagpapahalaga, siya ay may halaga sa buhay mo. Mahalaga siya sa iyo bilang kaibigan at kung ganito ang iyong pagtingin sa iyong kaibigan, meron kang respeto sa kanya. Kaya sa 1 Peter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos. Kaya Hebrews 13 verse 1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Ito po'y nangangahulugan din na you appreciate your friend. Na because of that relationship that you have sa iyong kaibigan, ang nais mo ngayon ay maging successful ang iyong kaibigan. Maski na minsan, more than your own success. Ikatlo, when you value your friend, you desire talaga na mag-excel siya and achieve much in life. Maski higit pa sa natamo mo sa iyong buhay. Again, sa Romans 12 verse 10, talakayin naman natin yung phrase na preferring one another. Ang Greek word dito is pregeomai. Preferring means to esteem, to admire, to highly respect, to consider, to value highly. So, again, sa Tagalog version ng Romans 12 verse 10, sinabi, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Philippians 2 verse 3, narito po't nasasaad, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So, iyan, mga kapatid, ito po ay nangangahulugan ng kaugalian ng isang tao na ang kanyang kaibigan ay binibigyan niya ng halaga. Na ang nais niya is the very best to come to that person sapagkat kanyang kaibigan ito. You desire as a friend na minamahal mo na magkaroon siya talaga ng isang magandang kalalagayan sa buhay even at your own expense. Kaya kung ganito ang iyong damdamin para sa iyong kaibigan, there's no room for jealousy or competition. Sapagkat ang hingad mo sa iyong kaibigan, siya ay magkaroon ng magandang buhay. Pangalawa, what is phileo love? It is a command. John 13 verse 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung papaano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. John 15 verse 17,
ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. When we love others best, see, it's because we love God most. Ang isang mabuting kaibigan na nagnanais ng kabutihan ng kanyang kaibigan, ito po ay ebidensya ng isang tao may bagong buhay kay Kristo. Kasi dati-dati, nung tayo po ay wala pa sa ganitong klase ng gawain, alam nyo, ang ating ugali, kung minsan magagalitin, merong jealousy, nagkakaroon ng competition. Kasi nagaganap po talaga yan at alam natin, nakikita po natin yan. Ngunit kapag tayo ngayon ay may bagong buhay na kay Kristo, hindi na ho ganoon ang ating kaugalian. Meron na ngayon tayong pag-ibig para sa ibang tao. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahan, sa church. We love them as Christian brothers and sisters. Sapagkat tayo ngayon ay tumanggap ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Gusto natin ngayon na ibahagi natin ang pag-ibig o pagmamahal niyan sa ibang tao. Kapag na-realize natin na grabe pala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Pinatawad ako sa aking mga kasalanan, nais natin ngayon, maranasan din ng ibang tao ang pag-ibig na yan. Nasa saad sa 1 John 4, verses 7 to 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ikatlo, loving others glorifies God. O naman, sapagkat ang Diyos ang pag-ibig, nais niya tayong lahat ay mag-ibigan. May magandang relasyon sa bawat isa. Kapag ang mga tao ay maganda ang kanilang pakikisalimuha sa kanilang kapwa, God gets the glory. Sapagkat kapag ang isang tao ay isang bagong nilalang na kay Kristo, tayo po ay humingi ng tawad at tayo nabubuhay ngayon sa pananampalataya, tayo po ay mayroong bagong buhay. We can see a change of heart. Makikita natin ngayon at tayo rin mararanasan natin at nararanasan natin na meron na ngayon tayong bagong pagtingin sa ating kapwa at yan ay ang nais natin, sila rin ay makakilala sa ating Panginoong Diyos at maranasan nila ang dakilang pag-ibig na bigay ng ating Panginoong Hesus Kristo. When we learn to seek Christ more in our life, you see, it leads us to loving others also. Ang nais natin, ang ibang tao, makilala rin nila at maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa 1 John 4 verse 12, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalang, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. 1 Peter 3:8, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, you see, at maging maunawain at mapagpakumbaba. So, how do you recognize Jesus' disciples? Ika nga, di ba, yung mga madre, meron silang suot na abitong pangmadre. Ang mga pare, paano mo sila nakikilala? May suot din silang abitong pangpare. Ngunit paano makikilala ang mga disipulo ng Panginoong Hesus Kristo? Alam niyo kung paano? They are clothed with love. May pag-ibig na ngayon sa kapwa. At lagi naka-praise the Lord. At ang nais nila ay ang ikabubuti ng kanilang kapwa. So, paano makikilala ang mga disipulo ni Jesus? Sila ay balot ng pag-ibig ng Diyos. So, what is filial love? Filial love is Christian love for others. So, unang-una, loving others as you love yourself. Paano mamamahalin ang iyong kapwa? Narito, Leviticus 19 verse 18, nasa saad. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim ng galit sa inyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Luke 10 verse 27, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo, at ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Pangalawa, children of God loves others. O nga naman, pagkat ang ating Ama ay pag-ibig, nasa mga anak ang pag-ibig, nagmamahal ang mga anak sa kanyang kapwa. 1 John 4:7-8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, we love others best when we love God most. Sapagkat tayo ay bago ng nilalang, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, marunong na rin tayong umibig sa ating kapwa. Paano naman kung minsan hindi ka ibig-ibig? Naku, pinagpipray ho natin yan. You see? At hinihiling din natin sa Diyos na maranasan nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos. So, yan ang evidence ng bagong buhay kay Kristo. See, maaring naiinis ka pa rin, mayroon pa rin mga negative situations, pero nangingibabaw pa rin ang pag-ibig sapagkat nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. You see? Kaya 1 John 3:10-11, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Ito ang mensaheng narinig na ninyo, simula pa, magmahalan tayo. So, ikatlo, loving others enables us to remain in God's love. O naman, mahal tayo ng Diyos, mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa at tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya 1 John 4:16, ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ika-4, by loving others, we show our faith. Yan. Tayo ay may bagong buhay na ngayon kay Kristo, nabubuhay na ngayon tayo sa pananampalataya. You see, being loving, being mapagmahal, is the heart of the Christian message because ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak at pinakita niya ang dakilang pag-ibig niya sa ating nang mamatay si Kristo sa krus. So we can only give love when our hearts are full of God's love. Our ability to love comes from God. Kaya nga, 1 John 4:7, you see, binasa na po natin yan kanina, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So examples naman ng filial love, si David at Jonathan. Dalawa lang itong inilagay ko. Yung iba, pag-aralan nyo na lang ha. Kaya 1 Samuel 18:1, their souls were knit together. Nasa saad doon sa English version. Nang matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila ay magiging magkaibigan habang buhay. So, naririto, si Jonathan at saka si David, they found affection in each others. Alam nyo, kasi itong dalawang ito, may similarity sa kanilang personality at sa kanilang edad. They both have wisdom, they are both courageous, they are faithful, they are modest, and they are open sa isa. Kaya ngayon, naging very cordial ang kanilang friendship. Kaya pag sila magkasama, so they enjoy each other's company, it's pleasant, it's pleasurable, it's both satisfying sa bawat isa sa kanila. At nandyan din ang grasya ng Diyos sa kanilang relasyon. Binigay ng Diyos ang grasya upang sila ay magkaroon ng isang mabuting relasyon bilang magkaibigan. Pangalawa naman, ang relasyon ng ating Panginoong Hesukristo kay Lazarus, kay Maria, at kay Marta. Alam naman natin ang istorya nito, di ba? Namatay si Lazarus. Basahin natin sa John 11, verse 2 muna tayo. Dahil may sakit si Lazarus, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, si Marta at si Maria, Panginoon, ang minamahalin niyong kaibigan ay may sakit. So sa verse 5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria, at Lazaro. Verse 6, gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaan may sakit si Lazaro. At makalipas ng ilang araw, ay pumunta na ang Panginoong Hesukristo at sinabi niya, nasaan ba si Lazarus? At nang siya ay tumungo roon, nakita niyang nananangis din si Maria,
si verse 35, tumangis din si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. O sino nga naman ang hindi malulungkot, kapag ang iyong kaibigan ay pumanaw. So dito, ang ating Panginoon ay nagkaroon din ng damdamin. Siya din naman ay tumangis. Ngunit, ibinalik niya ang buhay ni Lazarus. Proverbs 18 verse 24, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Totoo naman yan. Nakikita naman natin yan sa ating paligid. So, ang ating Panginoong Jesus, He was good friends of Lazarus, Martha, and Mary. At kapag siya ay nasa Bethany, doon siya tumutuloy sa bahay nila. Kaya, 1 Peter 1 verses 3, 5 to 11, ito po ay tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Starting with verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Verse 5, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, at sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos. Sa inyong pagiging maka-Diyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapaki-pakinabang. Ngunit, kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kang maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, nariyan po ang ating pag-aaral tungkol sa filial love, ang relasyon at pagmamahalan between friends. So tayo ngayon na tumanggap na ng bagong buhay kay Kristo, tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, magmahalan tayo bilang Christian brothers and sisters. So purihin ng Panginoon, marami pong salamat Lord sa aming pag-aaral ngayon. Kay tunay kang dakila, ang iyong pag-ibig ang una namin natanggap. Grasya po ninyo, Panginoon, ay ibigay sa amin, maibahagi namin ang dakilang pag-ibig na ibinigay mo sa amin din kapwa, upang sila man ay makadama ng salvation na nagmumula sa iyo. Tunay kang dakila, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Purihin ka, O Jesus, ngayon at magpakailanman sa iyong banal na pangalan. Amen. So God bless.